Cavite. Lumayo po ako rito kasi meron akong nabalitaan na may kaganapan daw sa Barangay San Roque. Kaya naman ang inyong madam ay makikimarites. Alamin natin kung anong kaganapan sa kanila para makapagkaroon tayo ng idea, di ba? Kasi ngayong panahon, alam niyo naman na panahon ng hulaan nyo. Kaya ngayon, malalaman nyo kung bakit dito si Madam sa Barangay San Roque, Dasmariñas, Cavite. Pagpasok mo ng Barangay San Roque, marami na mga nagtitinda rito. Ayan. Para siya, may mini palengke. Ayan o. Then yan. May mini palengke dito. And then, bandalong sa gitna, as you can see, meron din court. Ayan o, yung court sa dulo. Ayan. Then, may mga kainan. Ayan. Ayan, so si Madam ay napagod sa kakaraang page. Pero ganun pa man, yung pag-support kasi natin minsan sa ating mga kapwa, normal naman talaga yan, na sumuporta ka, di ba? So, yon. Ito po ang Barangay San Roque. Okay guys, so ngayon makikita natin kung paano mag-prepare ang mga tao sa Barangay San Roque, paano nila pinaghahandaan ang kanilang pag-campaign sa ibang mga lugar, no? So, meron silang gagawing house to house campaign. At yan po yung mga makikita nyo mga sakyan na yan, mga motor, may mga e-bike o mga tricycle, ano pa man yan. Yan po yung ginagamit nila sa kanilang pagrampa, no? Sa kanilang mga kalugar. So, ayan. Aligaga ang mga tao ngayon. So, malapit na mag-start ang kanilang parade. One eternity later. So finally, ayan, naglabasan na po sila ang ating mga butihing kagawad, ang ating chairman na si Enrique Eric Sobremonte. O ayan, kasama ang kanilang mga butihing mga supporters. O diba? O ayan, kaway-kaway lang, kaway-kaway, ayan. At ang ating mga sangguniang kabataan, ayan sila. Diba? So, yung mga supporters, so ayan, may mga bata, matanda, o diba? Nila, napakasaya tingnan. O, ayan, kahit may bata, may mga babying bit-bit, hala, tuloy pa rin sa pagrampa, o ayan, sa pang-baby. O, yung mga naka-tricycle, mga naka-e-bike, may mga tarpaulin sila, no? Ayan, ang ganda tignan, o diba? Suportahan lang.
Sa pag-asang ating minimiti, ito'y makakamit. Gusto, madam. Ganito pala pag mag-ikot. Buong barangay lilibutin. Dahil ko kayo ako tumatakbo, o di ba? Kasama ako sa mga grupo. O ayan, si madam. Pansin nyo guys, inunahan ko na sila. Maganda na yung mauna, di ba? Bidaan mo, madam. O, di ba? Malay mo, doon sa finish line, may pagkain. Di mauna ako. Di ba? Ang tara. One eternity later. Guys, so ngayon, nandito po ako sa isang palengke nila, no? At isa sa mga nakilala ko po ito ay si Ma'am, ano pong pangalan ni Ma'am? Ma'am Irene. Si Ma'am Irene po ay residente ng Barangay San Roque. Tatanungin natin siya kung ano ang masasabi niya kay Kagawad Michael Mangke Estrelles. O, di ba? Ngayon, dati, galang na galang ako kay Sir Michael. Dahil Sir Michael, yung pala pwede ko sa Barangay San Roque, Mangke pala ang tawag sa kanya. O, humanda ka sa akin ngayon. Konsima. Konsi Mangke ka pala. Pa Michael, Mangke ka pala dito. Okay. So, tatanungin ko po si Ma'am Irene. Ano? Ma'am Irene, ano bang masasabi mo kay Kagawad Michael Mangke Estrelles? Si Mangke, matagal ko ng kaibigan yan. Opo. Napakabait niya, wala namang... Ano pa kabait? Dati ko salbahe? Hindi, sige, mabait yan. Mabait. Sabi, Okay. wala naman siyang record sa barangay o Oo. atraso sa mga tao. Oo. Paano ba Tropa siya? yan, tropa namin. Tropa. Mabait daw si Kagawad Kahit di Michael. pa siya nagko-conceal yan, Mm-mm. tropa na namin talaga yan. Si Consul Mangke. Okay. Michael. Oo. So, Hindi siya tumatakbo noon. hindi pa pala tumatakbo noon, pero tropa mabait na na talaga. namin. At saka tropa nila. So, ibig sabihin, friendly pa ito si Sir Mangke, ano? Okay. So, bilang sa kanyang pagiging kagawad, ano masasabi niyo? Okay naman. Okay naman siya. Okay. Nalaban pa na naman niya yung kanyang pagiging kagawad. Oo naman, duty, andyan naman sila. Okay. Ako rin naman, alam ko May rin time naman. din na minsan na ma-absent kasi sakit. Oo. Sobrang pagod sa trabaho. Opo. Normal naman yan. Pero alam niyo po ba, si Kagawad Michael, siya po ay aking office mate sa microfinance. Para po kaming account officer din. Pero si Kagawad Michael, nakita ko talaga siya ng pagiging sincere sa kanyang trabaho. Hindi lamang sa kanyang pamilya,
hindi lamang siya isang butihing ama, butihing asawa, kundi pati ano rin po, he's also a good servant to his people. Kung saan yung mga kabarangay niya, willing siyang mag-serve. Ayan. Yan, sa loob din ng trabaho nila. Ito naman tanong ko, okay ba? Binaligtad eh. Oo. Kasi nasa loob siya. Iba yung sa opisina, iba yung nasa labas. Okay. O, ikaw naman talingin ko, ano naman masasabi mo kay Kuya si Michael sa kasama mong matagal sa trabaho? Pinaligtad na ako. Okay. So, ang masasabi Kasi ko lang. iba yung dito, iba yung doon. Okay. Kaya kailangan ikaw naman tanongin ko. Okay. Si Kagawad Michael o Sir Michael sa amin, sa organization namin, ano siya, matulungin and syempre, yun nga, 30 years nata siya sa serbisyo sa microfinance sa work namin. Siguro naman din siya abot ng ganun katagal kung hindi naman siya devoted sa trabaho niya, di ba? Ayun, so meron siyang loyalty kumbaga, sa kinabibilangan niya. Tsaka napaka-mabait niyang asawa, mabait na ama. True. Yan, totoo yan. Na-prove ko na yan, proven and tested na yan. Napaka-matulungin eh. Kagawad Michael, Mangke Estrellas. Ayan. Hindi talaga pinupunta yung Mangke, Mangki ka pala, mantaan sa office. Kasi Consyal Mangke, madali yung magalit. High blood. High blood. Pero, minsan ako ganun din eh. Oo. Minsan nagkakagano na kami. Pero kahit naman, ang tao naman talagang bigyan na high blood siya nagagalit. Pero okay din makasama yan. So ay ganun. Oh, narinig niyo yun, guys? Basta, hindi pa yung konsyal, tropa na natin. Tropa Pips. Diba? Ay, salamat, Ma'am Kaya Ayan. mga dabarkat, bahala na kayo kay Consyal Michael. Dabarkas, Mga Messi, bahala na kayo kay Consyal Michael. Ayan. Iboboto nyo, bahala Alam na nyo kayo. na. Alam nyo na. Salamat po. Hindi ako sumisip-sip kasi wala naman siyang pera. Para sa Ano pera? pera yan. Oo. Siguro ang meron na siya yung Sinasabi ko eh. Meron. Oo, yung sinasabi lang po ni Ma'am ay yung pagiging lang, kahit walang pera, yung pagsisilbi sa kapwa ay andoon pa rin. Diba? Salamat po Marami Ma'am tropa Irene. yan. Mga kabataan. So yun, narinig na natin si Ma'am Irene So, Kano naman? yun lang Ma'am ang masabi ko. Isa yun sa mga na-interview natin. At mamaya magharap pa tayo na may interview na kung sino magbubuking kay Kagawad Michael Estrellas sa kanyang mga lihim na tinatago. Konsi, magkano naman yan? Oo na madam, kaya pa pag-ikot? Kahit tayo naman nakailang kalyo na kami, di ba? Pero fresh pa rin na madam. Natatawa sila ate. Kayo, magbuboto na ba kayo? Hindi pa, di ba? Wala, support lang. Team ano kayo? Violet. Team Violet? Team Sobre? Monte. X na yung circle. Okay. Ikaw nahihiya, kaya pangalan mo tayo. Di ba? Hindi ba sila makaboto dahil bata pa, pero sa ganitong pagbibigay nila ng kanilang mga, anong tawag sila namin? Flyers? O yan, nagbibigay sila ng mga flyers sa kanilang mga kandidato. Di ba? Ang laking tulong ng mga kabataan. Ano po? Opo. Tinanong daw ako, nag-vlog daw ba ako? Oo. One eternity later. Hello, what's up mga friendship or mga ka-friendship. So, natapos po kami sa aming kaganapan sa pag-ikot-ikot sa Barangay San Roque. So, ngayon, papakilala ko naman ang mga SK o Sangguniang Kabataan ng San Roque. So, unahin natin, papakilala ko, tayo sa bandang gawi doon kay Kuya na Guapo. Ano po, ako po si Ronaldo Ibarona. Pwede po kang tawagin Aldo. My name is Palomay Pamela Joyce po. 20 years old po. Ay, ako nga po pala si Samantha Joy. Pwede niyo po ang tawagin sa Hello po, ako po pala si Mariel Boroso, tumatakbo bilang isang chairwoman sa aming barangay. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Grisha May Anake. Pwede niyo akong tawagin Mayang, tumatakbo bilang SK Council. Good afternoon po sa inyo. Ako nga po pala si Mark Isan Calderon na tumatakbo bilang SK Councilor sa Barangay San Roque. Pwede niyo po akong tawagin Isan. diba? Napaka ng mga kabataan natin, ang tatalino, tsaka very smart sila. So ngayon guys, dahil kayo ay parte ng Barangay San Roque, ano ba
contribute nyo o may tutulong sa inyong barangay? Ito pong sasabihin ko ay isa sa aming mga plataforma. Ang sport development. Sport development. Sa sport development po ay magsasagawa kami ng basketball, volleyball at iba-iba pang mga sports na pwedeng pagkabisihan ng mga kabataan. Wow! Ano pa? Educational and culture. Magsasagawa naman po kami ng ALS and TESDA para sa mga kabataan na may hangarin sa buhay na makagraduate. Ayun po. Maganda na yung sa ALSA. O, alam ko yun eh. Next, education. Pangalawa. Yung sa youth and employment naman po. Youth and employment. Yung sa may mga mag-aano po ng seminar sa mga kabataan upang may pagkabisihan po sila at alam po nila kung paano yung mga gagawin nila sa mga hakbang sa kanilang mga buhay. O, yun. Kasi baka nalilin ko na nag-gas dyan. At least may guide naman. Next, meron pa po ba? Ano po, anti-drugs. Anti-drugs. O, yan ha. Watch out. Sa may anti-drugs seminar naman po, hihikayatin po namin na ang mga kabataan na maging magbago or hindi maano sa ganong sistema. Manulong sa masamang issue. O, yan. Ayun lang po. So, baka na kanilang mga gusto mangyari sa kanilang barangay. So, sana, dahil hindi kayo guys, hindi man kayo maging isang leader o simpleng kayo, mamamayan. Pero, ano pa rin kayo, dapat ma rin cooperate kayo para rin po sa inyong future, no? Sa mga kabataan natin na dyan, kung sino man, no? Sa mga kalunod ng video na ito. Malaking bagay po yung mga sangguniang kabataan na mag-guide sa kanilang mga kapwa kabataan. Especially nowadays na, syempre, mayroon yung sitwasyon natin, di ba? Especially sa pag-aaral. O, ayan. So, yung mga nabanggit nila ang kanilang mga plataforma, sana, mangyari yun and kayo po ang magbe-benefit niyan. Okay? So, ayan. Sila ang team. Ano ang team kayo? Team sa Vermonte. Oh, yan. Sila ang maganda nila. Mga Gen Z ko ba kayo? Parang ako ng Gen Z. Okay. Okay, sige. So, yun guys, sana maganda tayo suporta sa kung sino man yung mga nararapat na dapat natin ilok-lok, di ba? O, yan. Salamat po sa inyo and God bless. Okay guys, so kanina natapos tayo sa sangguniang kabataan. Ngayon naman po, dito naman tayo sa mga mga kagawad, at saka sa ating butihing chairman. Okay. So ngayon, bago ko po sila tanungin, nais po muna namin na ipakilala ang bawat isa sa kanila. So sige, dito po tayo magsimula kay Sir. Ako si Nelson Calderon, matakbong kagawad na Barangay San Roque. Ako si Michael Estrelles na muling tumatakbo bilang kagawad ng Barangay San Roque. Ako po si Bongko Pumares, tumatakbo bilang kagawad ng Barangay San Roque. Ako po si Eric Sobrimonte, dating kagawad, ngayon po ay tatakbo bilang kapitan ng Barangay San Roque. Ako po si JP Sobrimonte, tumatakbong kagawad ng Barangay San Roque. Ako naman po si Ogidion Santos na muling magbabalik sa pananagulan bilang barangay kagawad. Walang magmamalasakit sa aming barangay, sa barangay San Roque, kundi ang mga batang San Roque. At ako naman, si Christina Tingay, nagaton na ay nakanibago at tatakbo bilang kagawad. At ako naman po ay nilingkod si Madam, ang tatakbong news ng Barangay San Roque. Yes! Joke lang, okay. So ngayon, nakilala na po natin mga nagwagapuhan at tayo sa isang magandang tatakbong kagawad. So ngayon, kay Chairman Sobremonte. So, Chairman, ano ba ang mga isa sa mga plataforma niyo sa inyong barangay na gusto nyo ipatupad, no, sa inyong mga constituents? Unang-una yung katahimikan ng ating barangay. Peace and order. Kailangan talaga na maging mapayapa itong ating barangay. Yung sa drugs, magawa namin ang paraan yan. Yung mga project na karapat dapat na pakikinabangan ng mahaba at maraming makikinabang. Yun po ang aming mga tututukan maging sa health. Yun! Ang batang San Roque! O, narinig yun guys
peace and order, at saka syempre yung katahimikan, ano, at saka yung sa, ano ba, grants. Grants, Sa health. Ayan. yung ating health, para sa kalusugan ng mga matatanda, kabataan. Yan ang mga dapat pangunahin kasi namin gustong tutukan. Okay. So, napakaganda lang plataforma nila guys, parang kaya sa ikakabuti na kayo ng barangay. At saka, meron din po kayong nabanggit naman sports na logo. Ayan. So, yun naman sa atin guys, tayong mga simpleng mamamayan, dapat din tayo makiisa sa kanila at dapat din kayong tumulong. Kahit naman sabihin natin na may mga namumulo sa lugar nyo, kung kayo naman ay hindi nakiki-cooperate sa inyong barangay, eh wala pong mangyayari. So, hindi natin dapat tingnan na halimbawa, yung kakayahan ng tao, hindi natin pwede musgahan. Kumbaga, andito sila para handang tumulong o gumabay sa inyong barangay. Hindi naman ibig sabihin na sila yung mga napili dyan, 100% na, di ba? So, ano lang, magiging kabahagi sila sa pagpapatakbo ng inyong barangay para umunlad at maging maayos sa inyong kapaligiran. Tama po ba? Tama! Meron akong gustong idagdag dyan. Okay, sige. Ang gusto ko idagdag dyan ay ipakita sa mga tao yung transparency. Oh, transparency. Para ang mga tao walang hanapin sa amin. Kung sakaling kami umupo dyan, talagang ipakita namin kung ano ang meron sa barangay. Oh. Walang itinatago sa lahat. O, diba? Maganda yung transparent ka sa mga kapwa mo kung sino guys na wala kang pinagkahan, tama po ba? So, yun lang, servisyo ano lang. Sabi nga, yung tama, pantay-pantay, walang kikilig. O, servisyo totoo lamang. Dadagdag ko po, no, bilang bahagi ng magiging barangay official. Alam natin at alam nyo rin na para maging maunlad at maayos ang barangay, sa lahat ang kailangan ay leadership and management. Kapag wala po yung dalawang kataga na yan, mahirap magtagumpay ang isang barangay. Hindi uunlad. Kaya, pinababatid ko po at pinapaalala sa lahat sa aking mga kasama, kailangan pairalin natin at pakita ang leadership and management. Dadagdag ko lang sa sinabi ni Kagawa Joey, kaming mga manunungkulan, halimbawa na kami nagpapalarin, kaming mga namumuno ay kami ay magtatrabaho ng ang aming motto na sinasabi namin, we work as a team. One mission, one team, one mission, one goal. Yan po ay patutunayan namin kung sakali po kami ay suswerte. O, narinig nyo na yun guys ha. O, kayo mga taga-kapwa, kabarangay na taga San Roque, alam nyo na ang gagawin nyo. Dahil kung hindi, hawak nilang pamilya nyo. Joke lang. So yun guys ha, naniniwala naman ako sa kanilang sincerity. So sana mabigay sila ng pagkakataon na manilagay sa kung saan na sila dapat ilagay sa inyong barangay. So ngayon, sana magkaroon tayo ng unity at hindi lang unity, kundi pagmamalasakit sa ating kapwa barangay. So, sa akin po, isang opportunity sa akin na makilala ko kayo, ma-interview kayo. Magpasalamat din po ako dahil hindi naman sa lahat ng bagay pwede natin makasalamuha o makausap yung mga taong nanunungkulan, di ba? So sabi nga nila, malaking bagay yung i-entertain na pansin. Salamat po sa pagkakataon ito. God bless po sa inyo at sana magkaroon tayo ng maayos na eleksyon. So yan na, alam niyo na, mga barangay San Roque. So yun lang po, kaya po po aking vlog. Hindi na po kami nagtatagal kasi pagod ako kami sa ka-round page kanina pa. So please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Yaddo